Ang pangalan ng ating bida ay si Lee, isang bihasang operatiba sa pagitan ng mga dimensyon. Araw-araw, isinusuot niya ang kanyang kasuotang pananggalang at isinasapanganib ang kanyang buhay sa pagpasok sa ibang dimensyon upang magmina ng mga batong pang-enerhiya. Bago pa man siya pumasok sa portal, pinuri siya ng isa sa kanyang mga nakatataas na may ngiting puno ng pagmamalaki. Kinilala nito ang kanyang mahusay na pagganap sa buwang iyon, at nagkomento na kung ipagpapatuloy niya ang ganitong bilis, mababayaran niya ang utang ng kanyang mga magulang sa loob ng halos 1 taon. Habang nakapatong ang kamay sa kanyang balikat, binanggit nito na kung mapapanatili ni Lee ang bilis na ito sa loob ng 3 hanggang 5 taon pa, maaari pa siyang makabili ng isang maliit na apartment. Pilit na ngumiti si Lee, at nangakong magsisikap. Bagamat sa kaibuturan ng kanyang puso, isinusumpa niya ang walang pusong kapitalistang ito. Ang kanyang tunay na plano ay bayaran ang utang at umalis. Wala siyang balak na magtrabaho ng 5 taon pa sa napakasamang trabahong ito. Ang radiation sa ibang mga dimensyon ay nag-aalok ng isa sa 1,000 pagkakataon para sa isang ordinaryong tao na magising bilang isang advanced one o isang taong may pambihirang kakayahan. Ngunit ito rin ay nakamamatay. Walang sino man ang pipiliing magsuot ng kasuotang pananggalang at magtrabaho sa ibang dimensyon maliban kung napilitan ng mga pagkakataon sa buhay. Nagsimulang humandar ang mga truck patungo sa mga portal. Tinanong ng isa sa mga lalaki ang kanyang kaibigan kung si Lee ba ang tinutukoy niya. Ang lalaking namatayan ng mga magulang sa isang aksidente 3 taon na ang nakalipas, na hindi lamang nakatanggap ng anumang kabayaran, kundi namana pa ang kanilang utang. Tumango ang kanyang kaibigan, at ipinaliwanag na iginiit ng group na ang kanyang mga magulang ang dahilan ng pagkalugi ng $1 milyon. Si Lee ay isang tunay na kapwas-palad na binata. Hindi sumang-ayon ang lalaking mataba. Sinabi niya na walang dapat ikalungkot dito. Mahina lamang si Lee. Kung siya ang nasa kalagayan ni Lee, isusugal niya ang lahat para pagbayarin ang kumpanya. Medyo naguluhan ang kaibigan dahil akala niya ay buhay ang ipapabayad nito. Nagkrus ng braso ang lalaking mataba at tinanong ang kanyang kaibigan kung tanga ba ito. Ipinaliwanag niya na walang mareresolba ang pagpatay. Mas praktikal na makakuha ng pera. Nagsimulang mag-alab sa galit ang mga mata ni Lee. Minsan, ang isang tao ay nagiging mahina hindi dahil sa kanilang sarili, kundi dahil ang lipunan, dahil ang mundo ay nabaliw na. Makalipas ang ilang oras, bumabas sila sa mga truck, isinuot ang kanilang mga kagamitan, at naghanda ng magtrabaho. Sakto noon, nagsimulang yumanig ang lupa at inakala ng isa sa mga lalaki na may pagguho. Ipinaliwanag ng supervisor na ito ay isang maliit na lindol lamang. Nanlaki ang mga mata ng lalaking mataba sa pagkalito dahil hindi pa siya nakarinig ng lindol sa ibang dimensyon. Sa kabila ng pagtatrabaho sa maraming dimensional zones, o mga lugar sa ibang dimensyon, hindi pa sila nakarinig ng lindol. Dahil dito, napaisip sila kung may mga halimaw na malapit nang magpakita. Nagsimula silang mag-usap-usap, nagbabala ang isa na hindi na sila dapat magpatuloy sa pagtatrabaho, at binanggit na narinig niyang dati ay may mga alien sa lugar na ito, na mas mahirap harapin kaysa sa mga insectoid at mga dambuhalang hayop. Napagkasunduan nilang mas mabuting huminto. Masyadong mapanganib. Inutusan ng supervisor ang lahat na manahimik at nilinaw na nilinis na ng mga advanced ones ang lugar na ito mula sa mga alien. 3 taon na ang nakalipas, kaya imposible silang magpakita. Bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, isang kuko ang tumusok sa kanyang dibdib. Nang makita ito, nanlaki sa takot ang mga mata ng iba. Naparalisa sa takot si Lee, at hindi alam ang gagawin. Bago mamatay, isiniwalat ng supervisor na ito ay isang alien. Sa sandaling iyon, ilang malalakas na hayop na kilala bilang mga alien, ang nagsimulang bumaba mula sa langit na nagdulot ng kaguluhan. Nagsimulang patayin ng mga alien ang mga manggagawa, kaya't ang iba ay nagsimulang tumakbo para iligtas ang kanilang mga buhay. Tumakbo si Lee ng buong lakas. Naalala niyang mahigit 10 kilometro ang layo niya mula sa labasan ng dimensional rift o lagusan sa pagitan ng mga dimensyon. Nanlaki sa takot ang kanyang mga mata. Nagtaka siya kung makakatulong ba talaga ang pagtakbo. Alam niyang ito ay ganap na lampas sa kakayahan ng isang tao.
Inihagis ng isa sa mga alien ang katawan ng isa sa mga manggagawa patungo kay Lee, na tumama sa kanyang likod at bumagsak sa pader. Humihingal na nakita ni Lee ang mga manggagawa na sumasakay sa truck. Nang pa-under nila ang truck, sumigaw ang ating bida na hintayin siya. Ngunit sa sandaling iyon, isang alien ang lumapag sa ibabaw ng truck at ginamit ang matalim nitong kuko upang batasin ang bubong. Nang makita ito, nagpanik ang mga manggagawa, alam na hindi ito maganda. Hinawakan ng alien ang dalawang manggagawa at sa isang talon ay itinumba ang truck. Nagsimulang sumugod ang iba pang mga alien patungo sa sasakyan, at hindi nagtagal ay napagtanto ng ating bida na ang kanilang target ay ang mga taong nasa loob. Ngunit hindi nagtagal, sumabog ang truck, na nagpatilapon sa mga katawan ng mga alien. Tinakpan ni Lee ang kanyang mukha at hindi mapigil ang magpanik. Nagsimulang sunugin ng apoy ang mga alien na naging sanhi ng kanilang pagpilipit sa sakit. Bumagsak ang mga alien. Si Lee, na sugatan, ay tumayo at hindi mapigil ang magtaka kung apoy ba ang kanilang kahinaan. Ang kanyang atensyon ay napako sa isa sa mga sulong na nakahandusay sa lupa. Nagpasya siyang subukan ang kanyang teorya. Isa sa mga alien ang sumugod sa kanya. Tumalon ang ating bida at tumakbo patungo sa sulong, sinamantala ang pagkakataon. Sa kabutihang palad, naabot niya ang sulong at hinawakan ito. Nagsimulang iwagayway ni Lee ang sulong. Agad na huminto sa pagsugod ang alien. Nang itutok ni Lee ang sulong sa kanila, natigilan sa takot ang mga halimaw. Nagsimulang kuminang sa kumpiyansa ang kanyang mga mata, at isiniwalat niya sa lahat na takot sa apoy ang mga nilalang na ito. 10 taon na ang nakalilipas, biglang lumitaw ang ilang mga lagusan sa buong mundo. Mula sa mga ito, lumabas ang mga kawan ng insectoid, mga dambuhalang hayop, at mga alien, mula sa ibang dimensyon at sumalakay sa Earth. Tanging ang mga advanced ones, na ginaisang ng radiation ang may kapangyarihang labanan ang mga halimaw na ito. Ang kanilang paglitaw ay hindi lamang nagbigay daan sa mga tao na isara ang mga lagusan, kundi nagbukas din ng isang bagong panahon ng paggalugad at pagpapaunlad ng enerhiya mula sa ibang dimensyon para sa sangkatauhan. Sa kasamaang palad, hindi sila mga advanced ones. Inutusan ni Lee ang lahat na mabilis na magtipon ng maraming bagay na madaling masunog. Kumuha ang ilang manggagawa ng mga sulo upang itaboy ang mga alien, habang ang iba ay tumakbo patungo sa nasusunog na truck. Sila ay mga ordinaryong tao lamang at ang simpleng pag-iral sa mundong ito ay katumbas na ng lahat ng mayroon sila. Sa harap ng mga halimaw mula sa lagusan, wala man lang silang lakas para tumakas. Kumuha ng sulo ang isa sa mga lalaki at nagsimulang manginig ang kanyang katawan, habang ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Alam niyang hindi magtatagal ang apoy sa sulo. Nagsimulang magpawis si Lee at isiniwalat na mayroong gasolina sa bodega. Ang kanyang plano ay harangan ng apoy ang pasukan upang makatiis sila hanggang sa dumating ang tulong. Inutusan sila ni Lee na magtalikuran, bumuo ng isang bilog, at dahan-daang umatras. Nagsimulang gumana ang plano ni Lee habang unti-unti silang sumusulong patungo sa bodega. Nang malapit na, sinabi ni Lee na ibuhos nila ang gasolina sa pasukan. Tumango ang isa sa kanila. Sinipa nila ang mga bar aisles, na naging sanhi ng pagbuhos ng gasolina sa pasukan. Nang tapakan ng isa sa mga alien, ang gasolina, inihagis ni Lee at ng iba pa ang kanilang mga sulo. Ang sulo ay dam-aikid sa gasolina, na lumikha ng isang malakas na apoy na kumalat sa buong pasukan, at sinunog ang alien, na may ngiti ng pasasalamat. Ipinatong ng matandang lalaki ang kanyang kamay sa balikat ni Lee, habang sila ay naghahabol ng hininga. Inamin nila na kung hindi dahil sa kanya, lahat sila ay patay na. Tiniyak nila sa kanya na kung may mangyari man, kailangan lang niyang humingi ng tulong, at tiyak na tutulungan nila siya. Ang atensyon ni Lee ay napako sa isang bagay, na nagpataka sa kanya. Sa silid na ito, mayroong isang estatwa. Nang makita ang ekspresyon ni Lee, ipinaliwanag ng matandang lalaki na natuklasan ito matagal na sa minahan. Naniniwala siya na binalak ni Supervisor Wong na ipuslit ito para ibenta sa black market, at dahil dito, itinago niya ito rito. Nagsimulang magmasid ng mabuti si Lee, at napagtanto na napakatanda na ng estatwa.
Nasa Sektor 7 sila, at gamit ang walkie-talkie, tinanong nila kung kailan darating ang sasajep sa kanila, isiniwalat na inaatake sila ng mga alien at kailangan nila ng agarang tulong. Iniulat ng rescue team na natanggap nila ang kanilang mensahe. Sinabihan sila na sa ngayon ay tiyakin muna ang kanilang kaligtasan dahil darating ang rescue sa loob ng humigit kumulang 2 oras. Nang marinig ito, nanlaki ang kanilang mga mata sa takot, at nang tanungin nila kung maaaring mas maaga, nawala ang signal ng walkie-talkie. Nagpanik sila, hindi alam ang gagawin. Lalong naging desperado ang sitwasyon dahil ang natitirang enerhiya ng kanilang mga protective suit ay 1.5 oras na lang. Ramdam na ramdam ang takot na mamatay. Ang ilan ay naisip ang kanilang mga asawa at anak na naghihintay sa bahay, kasabay ng pagmumura. Isa sa kanila ang nagmungkahi na sumugod gamit ang isang sasakyan, nangangatwira na mas mabuting kahit isa lang ang makatakas kaysa lahat sila ay maupo na lang at maghintay ng kamatayan. May kalmadong tingin, tiningnan ni Lei ang kanyang pulso, napagtanto na kaunti na lang ang natitirang enerhiya sa kanyang suit. Umaasa na lang siya na darating agad ang rescue. Nakuha ng isa sa mga manggagawa ang atensyon ng lahat. Ito ang lalaking mataba na may hawak na kahoy na pamalo. Nagsimulang kuminang sa kasamaan ang kanyang mga mata, at isiniwalat na hindi tatagal ang enerhiya sa kanilang mga suit hanggang sa dumating ang rescue. At sa sitwasyong ito, kailangang may magsakripisyo. Nakatuon ang kanyang atensyon kay Lei at sa matandang lalaki. Nanatiling kalmado ang ating bida. Sinimulang ituro ng lalaking mataba si Lei gamit ang kahoy na pamalo at nilinaw na walang pamilya si Lei at baon sa utang, kaya puro pagdurusa lang ang buhay niya. Dahil dito, hiniling niya na ibigay nito ang baterya mula sa kanyang suit. Nanlaki sa galit ang mga mata ni Lei, na naging dahilan upang magnitngit ang kanyang mga ngipin. Nang makitang sinusubukang lumaban ni Lei kahit walang lakas, hinampas siya ng lalaking mataba gamit ang pamalo. Sinalag ni Lei ang atake, na naging dahilan upang mabali sa gitna ang kahoy na pamalo. Nagsimulang mamilipit sa sakit ang ating bida, at inasar siya ng lalaking mataba, hinahamon siyang lumaban. May galit na tingin, sinunggaban nila si Lei sa leeg at tinanggal ang kanyang maskara, sinasabing baka ang paglantad sa kanya sa radiation ay magdulot ng kanyang awakening o paggising ng kapangyarihan. Idinagdag pa nila na kung Magi gising ang kanyang kapangyarihan, maaari siyang maging bayani na magliligtas sa kanila. Habang gumagapang patungo sa kanyang maskara, isinumpa ni Lei sa mga walang hiya na kung siya ay Magi gising, ang una niyang gagawin ay patayin sila. Nagsimulang kuminang sa kasamaan ng kanilang mga mata at isang mayabang na ngiti ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Ang probabilidad na magising ay 1 sa 1,000 at hindi sila naniniwala na ganoon siya kaswerte. Sa pag-aakalang nakakuha na sila ng isa pang baterya, humarap sila sa iba at nagtanong kung sino ang susunod na susubok na magising. Nagpanik ang isa sa mga lalaki, itinulak ang kanyang mga kasama at nagsimulang tumakbo patungo sa truck, na naging dahilan upang habulin siya ng lalaking mataba at ng iba pa. Nagniningning sa determinasyon ang kanyang mga mata. Sinabi niya na kung mamamatay sila, sabay-sabay silang mamamatay lahat. Pinaandar niya ang truck at walang pag-aalinlangan na nagpas siyang tumakas mula sa lugar na iyon. Sa proseso, natambo niya ang estatwa sa lupa sa harap ni Lei. Nagpanik ang iba. Alam nilang kailangan nilang pigilan siya agad dahil kung masisira niya ang harang na apoy sa pasukan, lahat sila ay mapapahamak. Wala silang nagawa dahil giniba niya ang harang na apoy sa labas, na nagpahintulot sa mga alien na makapasok. Nakatutok ang atensyon ni Lei sa estatwa, at nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkalito. Hindi niya alam kung ito ba ay nakangiti. Nagsimulang magniningning sa kasamaan ng mga mata ng estatwa at isang ngiti ang lumitaw sa mukha nito. Nang makita ito, inisip ng ating bida na kahit ang estatwa ay kinukutya siya. Pumasok ang isa sa mga alien sa silid at dinurog ang ulo ng estatwa. Inilagay ng ating bida ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang ulo upang maiwasang tamaan ng mga piraso. May nagniningning na mga mata, sinimulang iunat ng alien ang kuko nito patungo kay Lei, handang tapusin ang kanyang buhay. Inangat ng ating bida ang kanyang ulo at hindi maiwasang magtaka kung bakit. Sinunggaban siya ng alien sa ulo at inihanda ang matalim nitong kuko. Nagpanik si Lei,
hindi alam kung bakit kailangan niyang pagdaanan ang lahat ng ito. Tinusok ng alien ang dibdib ni Li Yi, at napagtanto ng ating bida na nangyayari ang lahat ng ito dahil lamang siya ay mahina. Nagsimulang alalahanin ni Li Yi ang kanyang nakaraan, ang kanyang mahihirap na kamag-anak na nagsasabing umalis siya, tumatangging palakihin siya pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, ang may-ari ng bahay na nagpaulayas sa kanya dahil walang pambayad sa upa, at ang walang tigil na paniningil na bayaran niya ang kanyang utang, kahit na wala na ang kanyang mga magulang. Nakahandusay ang ating bida sa lupa sa harap ng may-ari ng grupo, na kinwestiyon ang kanyang intensyon na imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang mga magulang at kasuhan ng grupo. Inihagis niya ang mga sulat sa mukha ni Li Yi, isiniwalat na lahat ng reklamo na ipinadala niya kung saan-saan ay napunta sa kanyang mga kamay. Inasar niya ito dahil sa hindi pagnanais ng kompensasyon, kundi ang katotohanan, at tiniyak sa kanya na ibibigay niya ang katotohanan ito. Isiniwalat niya na ang katotohanan ay lumabag ang kanyang mga magulang sa mga pamamaraan at naging sanhi ng aksidente. Hindi lamang sila hindi magbabayad ng danyos, kundi pagbabayaran pa siya sa milyon-milyong pagkalugi na idinulot ng kanyang mga magulang sa grupo. Tanging mahigpit na pagkrayem ng kamao ang nagawa ni Li Yi. Sinipa siya sa mukha ng isa sa mga tauhan ng grupo, nililinaw sa kanya na binalaan na siya. Mas mabuti pa sana kung pinirmahan niya ang kasunduan sa kompensasyon at kinuha ang 10,000 sa halip na igiit na malaman ang katotohanan. Bumagsak si Lei sa lupa. Ngayon ang kanyang utang ay nasa ilalim na ng pamamahala ng lalaki, 30,000 na buwan ng interes at ang prinsipal na babayaran sa loob ng 3 taon. Binalaan niya ito na sa ika-15 ng bawat buwan ay magpapadala siya ng maniningil. At kung wala siyang pera, huwag niyang sisihin ang mga ito kung magiging marahas sila. Nang makita kung gaano kaawa-awa ang itsura ni Lei, nagpasya siyang bigyan ito ng daan, maging isang manero sa ibang dimensyon dahil ito lang ang trabaho kung saan niya mababayaran ang kanyang utang. Pagbalik sa kasalukuyan, tinusok ng alien ang dibdib ni Li Yi, na naging dahilan upang dumura siya ng dugo. Mamatay na rin lang siya, ngunit nagpasya siyang huwag padaliin ito para sa halimaw. Walang pakialam si Li sa pagiging mahina at hindi handang tanggapin ang kamatayan. Kaya, may mga matang nagniningning sa determinasyon, kinagat niya ang braso ng alien. Hinugot nito ang kuko mula sa dibdib ni Lei, na naging dahilan upang bumagsak ng malakas ang kanyang katawan sa lupa. Puno ng dugo ang mukha ni Lei. Ang amoy ng halimaw na ito ay tunay na kasuklam-suklam. Sa sandaling iyon, nabuhay ang estatwa at isang demonyong gawa sa anino ang lumitaw. Nakangiti, binanggit nito na inakala nitong baka may biglang sumulpat na nakatagong potensyal sa kanya. Ngunit ito pala ay isang walang kwentang pagpupumiglas lamang bago mamatay. May butas sa kanyang dibdib at namimilipit sa sakit, inasar ni Li Yi ang demonyo. Kahit paano ay nakagat niya ang alien ng isang beses. Pero paano naman siya? Isa lang siyang sirang estatwa na dinurog ng halimaw na ito na parang wala lang. Nilinaw ng demonyo na siya na lang ang tanging makapagliligtas sa kanya ngayon. Kailangan lang niyang masunarang ibigay ang kanyang katawan. May tinging puno ng galit, tumanggi si Li Yi. Hindi siya interesado, mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa kontrolin, lalo na ng isang supling na tulad niya. Nang makitang nais mamatay ni Li Yi ng may dangal, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng demonyo. Naghahanda na ang alien para tapusin si Li Yi, at nilinaw ng demonyo na walang karapatan si Li Yi na tumanggi. Sa sandaling iyon, isang kakaibang enerhiya ang nagsimulang lumabas mula sa kanyang katawan, at na-activate ang shadow system. Nang makita ito, nanlaki sa pagkalito ang mga mata ng alien. Hindi nito alam kung ano ang nangyayari. Walang pag-aalinlangan, lumuhad ito sa harap ni Li Yi. Nagbago ang katawan ni Li Yi at ngayon ay napapalibutan na ng anino. At sa ilalim ng kontrol ng demonyo, nagsimulang kuminang sa galit ang mga mata nito. Napagtanto na ang alien na ito ang dumurog sa kanyang estatwa. Walang pag-aalinlangan, ginamit ng demonyo ang kanyang kapangyarihan, na nagdulot ng isang higanteng paa na dumurog sa katawan ng alien. Nagsimulang obserbahan ng demonyo ang alien sa katahimikan. Sakto noon, isang panibagong halimaw ang lumitaw at nagsimulang sumugod sa kanya. Lumingon ang demonyo at hindi nagtagal,
isang maliit na demonyong gawa sa anino ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ibinuka nito ang bibig at nilamon ang alien. Nang subukang umatake ng isa pang alien, pinutol ng demonyo ang ulo nito. Ayon sa kanya, napakasama talaga ng amoy na ito. Nagsimulang maglakad ang demonyo patungo sa mga manggagawa at nagpasya na oras na para asikasuhin ang natitirang basura. Isang anino ang lumabas mula sa lupa, bumabalot sa mga katawan ng mga manggagawa. Nagpanik sila, hinihingi na malaman kung ano ang ginagawa ni Lei, at nilinaw na kung maglakas loob siyang galawin sila, isusumbong nila siya. Habang isang malakas na enerhiya ang lumalabas mula sa katawan ng demonyo, nagsimulang kuminang ang kanyang mga mata at isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Gusto niyang malaman kung ano mismo ang gagawin ni Li Yi kung ibabalik niya ang kanyang katawan. Nagsimulang magmakaawa ang mga manggagawa kay Li Yi na huwag silang saktan, ipinapaliwanag na sinusubukan lang nilang mabuhay. May takot sa kanilang mga mukha, binanggit nila na kung hindi dahil sa kanila, hindi man lang malalaman ni Li Yi na maaari siyang maging isang advanced one. Inamin nilang medyo naging malupit sila sa kanya, ngunit dahil dito, nagising din siya. May matalim na tingin, sarkastikong tinanong ni Li Yi kung dapat ba siyang magpasalamat sa kanila ngayon. Nakangiti, binanggit ng isa sa kanila na hindi na kailangang magpasalamat. Kailangan lang niyang magpanggap na walang nangyari at paalisin sila. Nagsimulang kuminang sa kasamaan ng mga mata ng ating bida. Pinatunog niya ang kanyang mga daliri at nakangiti, hindi lang nagpas siyang paalisin sila, kundi nagpas siya pang tulungan sila. Isang anino ang lumabas mula sa katawan ng ating bida at pinunit ang mga maskara ng mga manggagawa. Nagsimula silang umubo at damyugo at hindi nagtagal ay nawalan sila ng buhay. Lumingon si Lei at nagpanik ang ibang mga manggagawa, nagmamakaawang huwag silang patayin dahil wala naman silang ginawa. Binitiwan ni Lei ang kanilang mga baterya at isiniwalat na ngayon ay sa kanila na iyon, na iniwan silang medyo nalilito. Muling nagpakita ang demonyo at sinabihan ang ating bida na itigil na ang kanyang walang kwentang awa dahil ito lang ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Nagsimulang maglakad palayo ang ating bida at sinabihan ang demonyo na manahimik dahil hindi niya kailangan na utusan siya nito. Nais makita ng demonyo kung magpapatuloy pa rin siya sa pagiging matapang kapag nasa bingit na siya ng kamatayan. Nang lumabas si Li Yi sa kuweba, nakita niya ang isang kawan ng malalakas na alien na papalapit. Medyo nalito siya dahil hindi niya inaasahan na ganoon karami sa labas ng kuweba. Nakangiti, nagpasya ang demonyo na bigyan si Li Yi ng dalawang pagpipilian, ibigay ang kontrol sa kanyang katawan o asikasuhin mismo ang basura. Sumugod ang mga alien kay Lei. Nagsimulang manginig sa takot ang mga binti ng ating bida, at nang mapansin ito, nilinaw ng demonyo na kung wala ang kapangyarihan nito, wala siyang kwenta. Napuno ng sigasig ang ating bida at tumalon, iniwasan ang atake ng alien. Muli niyang nilinaw na hindi niya kailangang utusan. Muling umatake ang alien, ngunit muling iniwasan ni Li Yi ang atake. Habang nasa himpapawid ang ating bida, sinamantala ng alien ang pagkakataon at nagpakawala ng isang malakas na suntok. Ngunit sa kabutihang palad, mabilis na nakarik si Li Yi at nasangga ang atake sa huling segundo. Habang siya ay nalilito, isang alien pa ang lumitaw sa kanyang likuran, handang umatake. Napuno ng takot ang mga mata ng ating bida. Mabilis siyang nakarik at iniwasan ang atake, na iligtas ang sarili sa isang iglap. Medyo nagulat siya dahil maging ang kanyang reaksyon at bilis ay bumilis ng husto. Sumugod ang halimaw kay Lei. Nag-focus ang ating bida at nagpasyang gamitin ang kapangyarihan ng Shadow System. Inasar siya ng demonyo, tinatanong kung ito na ba ang lahat ng kanyang lakas. Kahit na matapos makakonekta sa Shadow System, mahigpit na ikinuyong ni Lei ang kanyang kamao at nagpakawala ng isang malakas na suntok sa alien, na nagpatilapon sa katawan nito. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Hindi niya alam kung bakit biglang lumakas ang kanyang kapangyarihan. Sa kabila ng pagtanggap ng atake, buhay pa rin ang alien. Napagtanto ng ating bida na hindi sapat ang pinsala kung katawan lang niya ang gagamitin sa pag-atake. Naisip niyang sana ay mayroon siyang sandata. Isang anino ang lumitaw sa kanyang kamay at isang punyal na gawa sa anino ang lumabas, na ikinagulat niya.
Tumayo ang alien at nagsimulang sumugod sa kanya. Nagpasya ang ating bida na tingnan kung akma ang punyal sa kanyang kamay. Mabilis na kumilos si Lei, hinati sa gitna ang alien. Napuno ng saya ang mga mata ni Lei. Ngayon, kaya na rin niyang pumatay ng mga alien. Dalawang alien ang sumugod sa kanya. Hindi pa rin makapaniwala si Lei na isa na siyang advanced one. Inatake ng isa sa mga alien si Li Yi mula sa likuran. Lumingon siya at pinutol ang ulo nito. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumugod patungo sa iba pang mga alien. Sa wakas, mayroon na siyang kapangyarihan para gumanti. Nagpatuloy si Li Yi sa pakikipaglaban sa mga alien. Pagod na pagod siya at puno ng dugo ang kanyang mukha. Nagbunga ang kanyang pagsisikap dahil napatay niya ang lahat ng mga alien. Isang abiso ang lumitaw na nagpapahayag na naging matagumpay ang kanyang pag-angat.